Nagsisimula ang palabas sa dalawang lalaki mula sa Ecuador na nagngangalang Felix at Diego. Nagpasya silang mang-ibang bayan at subukan ang kanilang kapalaran sa hangganan ng Amerika at Mexico. Matapos maglakad ng medyo malayo ay sumama sila sa ibang mga immigrant upang maghintay para sa awan ng mga nagdaraang motorista na nagnanais na mag-alok sa kanila ng trabaho. Hindi nagtagal isang Amerikanong tsuper na dumaan at tumawag kay Diego na kunin siya bilang isang construction worker. Sa kasamaang palad, dahil ang Amerikano ay nangangailangan lamang ng isang manggagawa, napilitan si Felix at Diego na maghiwalay ng landas. Pagkatapos noon si Felix ay wala pa ring trabaho. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang supermarket at nakiusap sa isang babae na kalalabas lang sa supermarket para kunin siya. Ngunit tumanggi ang babae dahil hindi na niya kailangan ng mga manggagawa. Sa sandaling iyon ang isang empleyado ng supermarket na nakasaksi sa gawin ni Felix. Pagkatapos ay lumabas upang babalaan siya na huwag maglibot-libot sa supermarket at istorbohin ang mga customer nito. Napilitang umalis siya at nilapitan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Alfonso na kumakain. Matapos batiin si Alfonso, sinubukan ni Felix na humingi ng trabaho sa kanya. Ngunit ipinaliwanag niya na kailangan din niya ng trabaho. Dahil mula umaga walang nagrenta ng kanyang mga truck. Nang marinig ang paliwanag ni Alfonso ay pinili ni Felix na umalis at dahil sa uhaw ay matapang na pumasok si Felix sa supermarket upang kumuha ng tubig sa gripo. Nang mga sandaling iyon ay pinagsabihan siya at itinaboy siya ng isang empleyado ng supermarket na itinuturing siyang palaboy. Buti na lang may isang lalaki na nagngangalang Donnie na may suot na wrist brace ay lumitaw at sinasabing kaibigan siya ni Felix. Pagkatapos ay dinala siya sa supermarket upang bumili ng pagkain. Pinasasalamatan ni Felix si Donnie sa pagtulong sa kanya. Habang ipinaliwanag ni Donnie na kailangan niya ng dalawang manggagawa upang maghukay ng lupa. Ang bawat isa ay babayaran niya ng $150 nang walang pag-aalinlangan tinanggap ni Felix ang alok ni Donnie na trabaho. Ngunit kailangan pa niyang maghanap ng ibang trabahador para magawa kaagad ang trabaho. Dahil ayaw niyang sayangin ang pagkakataon, agad na nilapitan ni Felix si Alfonso para mag-alok sa kanya ng trabaho. Subalit tumanggi si Alfonso na nagsasabi na maaari siyang kumita ng $170 sa bawat pagrenta ng kanyang truck. Kaya naman si Felix nangangako na magbibigay ng karagdagang $30 mula sa kanyang sariling sahod upang hikayatin si Alfonso na magtrabaho kasama niya. Nang marinig itong pumayag si Alfonso sa alok at sumakay silang dalawa sa truck ni Alfonso upang sundan ang sasakyan ni Donnie. Habang naglalakbay si Felix ay nagsasalita siya tungkol sa kanyang misis na naghihintay sa kanyang pag-uwi na may dalang maraming pera. Dahil pangarap nilang makapagbukas ng restaurant sa Ecuador. Bagamat tila hindi interesado si Alfonso sa kwento ni Felix, hiling niya na sana ay maabot niya ang kanyang pangarap kasama ang kanyang asawa. Matapos maglakbay ng medyo malayo ay nakarating sila sa harapan ng isang gusali sa disyerto kung saan agad na minarkahan ni Donnie ang lupa na kailangang hukayin ni na Felix at Alfonso. Samantalang dinala ni Donnie ang kaibigang nagngangalang Steve na naghihintay sa sasakyan habang pinagmamasdan ang paligid. Nang hindi inilalantad ang layunin ng paghuhukay inutusan ni Donnie si Felix at Alfonso para magsimulang magtrabaho. Makalipas ang 30 minuto ay bigla silang nilapitan ng isang cowboy na nakasakay sa kabayo na nagtanong kung bakit hinuhukay ni na Felix at Alfonso ang kanyang ari-arian. Mayabang na sinabi ni Donnie sa cowboy na ang lahat ng lupain mula California hanggang New York ay kanyang inaangkin. Ang kalayaan upang gawin ang lahat ng gusto niya. Nang marinig ito galit na galit ang cowboy at itinutok ang baril kay Donnie kaya lang si Steve na nasa kotse pa lang ay biglang nagpaputok ng putok na ikinamatay ng cowboy. Lingid sa kaalaman ni Felix at Alfonso sina Donnie at Steve ay mga miyembro ng gang na nagnakaw ng $5 milyon mula sa isang kartel na tinatawag na Zetas. Tila ang lupain na hinuhukay ni Felix ay nilayon upang ilibing ang mga katawan ng kartel na kanilang tinapos. Matapos malaman ito ni Felix at Alfonso ay naiwan silang tulala. Nang mapagtantong sila ay nasa sitwasyon na kasama ang mga gangster. Sa kabilang banda isang lalaki na nakasakay sa bisikleta ay nakita siyang papunta sa isang bodega. Sa tingin niya ay walang tao ito dahil gusto niyang umihi. Habang naghahanap ng mapaghihian laking gulat ng lalaki nang makita ang ilang bangkay na nakahandusay sa bodega. Kasabay ng paglapit ng isang lalaking nagngangalang Gibson sa lalaking nag-aangking police detective na nagpapatrol. Si Gibson pagkatapos ay hiniling sa lalaki na umalis kaagad sa bodega sa katotohanan si Gibson ang kanang kamay ng Zetas cartel. Na tumutugas kay Donnie at Steve para sa pagnanakaw at pagpatay sa mga miyembro ng cartel. Pabalik sa disyerto, si Donnie at si Steve ay nakitang naglalabas ng ilang katawan ng mga miyembro ng cartel at pagkatapos ay inutusan sina Felix at Alfonso na ilibing ang lahat ng mga bangkay kasama na ang cowboy. Nang mapansin ni Alfonso si Donnie at ang kanyang kasama ay nagambala, inatake niya ang dalawang gangster upang mawalan ito ng malay. Bago umalis, ninakaw ni Alfonso ang mga gamit ni Steve ang marangyang relo nito at hinikayat si Felix na umalis sa lugar.
Hindi nila namamalayan nagkaroon ng malay si Donnie at sinubukang barilin si Alfonso at si Felix. Buti na lang nakapasok sina Alfonso at Felix sa kotse ni Donnie at nakatakas bagamat nabaril si Felix sa binti. Habang humihinto si Alfonso sa isang gasolinahan para maggasolina at hiniling kay Felix na manatili sa kotse. Habang siya ay bumili ng bagong damit para sa kanilang dalawa. Habang si Alfonso ay wala, si Felix ay hindi sinasadyang natagpuan ang $1 milyon na pag-aari ni Donnie sa ilalim ng upuan ng kotse. Nang hindi nalalaman ni Alfonso ay tahimik niyang inilagay ang pera sa kanyang likod. Sa ilang sandali pagkatapos na bumalik si Alfonso at walang hinala, ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa workshop ng kanyang kaibigan na nagngangalang Rob Carlton upang magpalit ng sasakyan at gamutin ang tama ng baril ni Felix. Samantala sa disyerto ay ginising ni Steve na nagkamalay na si Donnie na lubhang nasugatan sa pagkakasaksak ni Alfonso noon. Iminungkahi ni Steve na agad nilang habulin sina Felix at Alfonso na nagnakaw ng kotse ni Donnie, kung saan inilagay nila ang mga ninakaw na pera mula sa Zetas Cartel. Sumang-ayon si Donnie at pinakiusapan si Steve na dalhin siya sa isang doktor bago siya maubusan ng dugo. Pagbalik kay Felix at Alfonso nakita silang dumating sa workshop ni Rob na nakalock. Sinubukang basagin ni Alfonso ang kandado nang biglang sumulpat si Rob na nakatutok sa kanya ng baril. Dahil sa tingin niya ay may magnanakaw na sinusubukang pasukin ang kanyang workshop. Matapos mapagtantong si Alfonso iyon ay nabigla si Rob nang makitang buhay pa siya. Mula sa kanilang napag-usapan, si Alfonso ay isang dating hitman na hindi kailanman nabigo na alisin ang kanyang mga target. Siya ay may palayaw na God Killer. Nang sandaling iyon ay ipinaliwanag ni Alfonso na nandoon siya upang humiram ng kotse ni Rob. Dahil ang kotse na kanyang ginagamit ay madaling masubaybayan ng may-ari nito. Si Alfonso din humingi ng tulong kay Rob na makipag-ugnayan sa isang doktor na maaaring gumamot sa sugat ni Felix. Ilang sandali matapos na makontak ni Rob si Dr. Growler na nagutos kay Rob na dalhin si Felix sa kanyang klinik. Nang walang pag-aalinlangan dinala ni Alfonso si Felix sa klinik gamit ang isang kotse na hiniram kay Rob. Pagdating sa klinik nananatiling walang kamalay-malay si Alfonso na si Felix ay nagtatago ng $1 milyon sa kanyang bag. Matapos ipaliwanag ni Alfonso ang tama ng baril ni Felix ang dating hitman ay nakatanggap ng tawag mula kay Rob na nagtuturo sa kanya na bumalik kaagad sa workshop. Si Alfonso pagkatapos ipinagkatiwala si Felix kay Growler at nangako na babalik siya sa klinik sa lalong madaling panahon. Bago umalis nagbigay din si Alfonso ng isang halaga ng pera at isang marangyang relo na ninakaw niya kay Steve bilang bayad kay Growler. Ilang sandali pa sinimulan ni Growler ang operasyon upang alisin ang bala sa binti ni Felix. Pagkatapos ng operasyon ay pinayuhan ni Growler si Felix na hintayin si Alfonso sa recovery room. Samantala si Alfonso na dumating sa workshop kung saan ipinaalam sa kanya ni Rob na nakakita siya ng $1 milyon sa ilalim ng bawat upuan ng kotse. Maliban sa upuan na inuupuan ni Felix, nang marinig ang paliwanag na ito, si Alfonso ay naghinala na kinuha ni Felix ang $1 million na hindi nagsasabi sa kanya. Dahil dito nagpas siya si Alfonso na bumalik sa klinik upang tanungin si Felix tungkol sa pera. Habang si Felix ay tinawagan ang kanyang pinsan na nakatira sa Amerika. Hiningi ni Felix ang buong address ng kanyang pinsan. Dahil plano niyang pumunta sa bahay ng kanyang pinsan dala ang $1 milyon na ninakaw niya. Lingid sa kaalaman ni Felix nakarating na si Donnie sa harap ng klinik kung saan hiniling ni Steve na agad na gamutin ng doktor si Donnie. Si Growler noong una ay tumanggi at sinabi ang kanyang klinik ay sarado, ngunit matapos siyang halos itulak ni Steve ay wala ng choice ang doktor kundi dalhin si Donnie sa operating room. Sabay na pagtanto ni Felix na nasa klinik sina Donnie at Steve kaya sinubukan niyang makatakas bago siya mahanap ng mga gangster. Sa operating room si Steve ay patuloy na pinipilit si Growler na buhayin si Donnie na wala pa ring malay. Lalong nadidismaya si Growler ay lihim na kumuha ng pistola mula sa kanyang drawer para atakihin si Steve. Sa kasamaang palad ay binaril at pinatay ni Steve ang doktor. Ilang sandali lamang pagkatapos ay nakahanap si Steve ng pera at ang kanyang relo na ninakaw ni Alfonso kanina, na nangangahulugan na si Felix at Alfonso ay nagpunta sa klinika. Sa ibang pagkakataon si Donnie ngayon ay gising na at napagtanto na siya ay nasa isang klinika at nakatanggap ng paggamot. Sinabi ni Steve na siya ang nagligtas sa buhay ni Donnie at bilang kapalit ay hiniling niya sa kanya na hanapin sina Felix at Alfonso at kunin ang nawawalang $5 milyon. Nainis siya sa pagmamataas ni Steve, nagalit si Donnie at binaril ang kanyang partner dahil hindi niya nagustuhan na inuutusan siya. Samantala sinusubukan pa rin ni Felix na makatakas. Ngunit dahil nasugatan ang kanyang binti ay nagpasya siyang gumapang. Sa sandaling iyon ay nakita ni Donnie si Felix at nagsimulang gumapang. Sa huli ay nahuli niya si Felix na humingi ng tawad at nangako na ibalik ang $1 milyon na nasa kanyang bag. Sa kabila nito ay hiniling ni Donnie na ibalik ni Felix ang buong $5 milyon kahit na iginiit ni Felix na hindi niya alam kung nasaan ang natitirang pera ni Donnie. Nang papatayin na niya si Felix, si Gibson ay biglang lumitaw at pinatay si Donnie.
Pagkatapos nyon ay tinanong ni Gibson si Felix tungkol sa natitirang $4 milyon. Nang aminin ni Felix na kumuha siya ng $1 milyon mula sa isa sa mga upuan ng kotse ni Donnie. Pagkatapos niyang ibunyag ang lokasyon ng kotse ni Donnie. Ilang sandali lang pagkaalis ni Gibson, dumating si Alfonso sa klinik at nakitang patay na sina Steve at Growler. Tinawagan ni Rob si Alfonso at hinihiling na bumalik siya sa workshop dahil may naghahanap sa kanya. Nakita si Rob na pinaputukan ang kotseng minamaneho ni Gibson. Ngunit wala siyang nakita maliban kay Felix na sumisigaw mula sa trunk. Nang buksan niya ang trunk ay agad siyang sinabihan ni Felix na nagtatago si Gibson sa ibang sasakyan. Nang mga sandaling iyon lumitaw si Gibson mula sa ibang direksyon at binaril si Rob. Pagkatapos ay ikinulong si Felix pabalik sa trunk, habang si Gibson ay naghanap sa paligid para sa natitirang $4 milyon. Sa kasamaang palad ay hindi ito nakita ni Gibson, sa kabila ng paghalugog sa bawat sulok ng pagawaan. Nang hindi niya alam na itinago ni Alfonso ang pera at si Alfonso lang ang nakakaalam kung saan ang lahat ng pera. Ilang sandali lang dumating si Alfonso sa pagawaan at agad na nilapitan si Rob na nakahiga ng walang buhay. Nang mapansin ang pagdating ni Alfonso, lumapit si Gibson sa dating hitman at ibinato ang bag na naglalaman ng $1 milyon na ninakaw ni Felix. Sa sandaling iyon ay nagbanta siyang papatayin si Alfonso kung hindi niya ibunyag ang lokasyon ng natitirang $4 milyon. Sinabi ni Alfonso na ibibigay niya ang natitirang pera sa kondisyon na palayain ni Gibson si Felix. Sa kabila ng pagkadismaya sa una kay Felix sa pagkuha ng $1 milyon mula sa kotse ni Donnie, si Alfonso pa rin nagmamalasakit kay Felix na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos na pumayag si Gibson sa mga kondisyon ni Alfonso at pinalaya si Felix mula sa trunk ng kotse. Sa sandaling iyon ay alam ni Alfonso na si Gibson ay bahagi ng kartel. Sinasabing madali niyang mapatay si Gibson. Hindi nabigla si Gibson sa banta ni Alfonso at nakatutok ang kanyang baril kay Felix. Hanggang sa ihayag ni Alfonso ang lokasyon ng pera ng kartel. Ayaw niyang masaktan si Felix, hiniling ni Alfonso kay Gibson na palayain muna si Felix bago niya ibunyag ang lokasyon ng pera. Nang pinalaya ni Gibson si Felix, sinamantala ni Alfonso ang pagkakataon na patayin si Gibson. Makalipas ang ilang sandali ay humingi ng tawad si Felix kay Alfonso sa pagtatago ng $1 milyon sa kanyang bag. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Alfonso at sa halip ay ibinigay ang lahat ng natitirang ninakaw na pera kay Felix. Si Alfonso pagkatapos ay hiniling sa kanya na bumalik sa Ecuador at gamitin ang pera para buksan ang kanyang pangarap na restaurant. Samantala nagpa siya si Alfonso na manatili dahil sigurado siyang pupunta ang kartel sa pagawaan na naghahanap ng kanilang pera. Nang marinig ito niyakap ni Felix si Alfonso bilang pasasalamat bago tuluyang umalis sa Amerika gamit ang kotse ni Rob. Pagkatapos si Alfonso ay nag-e-enjoy sa kanyang umaga habang nagpapahinga sa workshop ni Rob. Hanggang sa dumating ng mga kartel at pinalibutan siya. Dahil hindi binigay ni Alfonso ang impormasyon na gusto ng mga gangster. Binaril siya ng 12 beses, nang hindi nag-aalok ng anumang pagtutol. Kahit na kinailangang mawala ng buhay si Alfonso, sadyang ginagawa ang lahat ng ito bilang isang paraan upang mabayaran ang kanyang mga nakaraang kasalanan noong siya ay isang walang awa na hitman. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.